Wait lang ha, usap muna tayo about the 5 visa mistakes that Filipinos still commit in 2025. Okay, number 1 is inconsistent document. So ano ba yung inconsistency natin sa mga documents? Kailangan tali all together. So pag nagbigay kayo ng employment certificate, of course, kailangan may kamatch siya na ITR. If less than a year ka pa nagwo-work, yes, exempted ka sa ITR, but you still have to submit all the documents needed for that. Ano ba ang trabaho ninyo? Ano ba ang business ninyo? Ano ba yung mga travels ninyo na ginawa? At marami pang mga ibang bagay na dapat ay talagang match yan. So talagang matchy-matchy ang peg natin dito pag ginawa natin ang pagmamatch ng mga visa requirements. Dapat tally all together. Number 2, show money na walang kwento. Actually, this is not just about show money, but this is actually the money that you have in your bank. And tatandaan po natin, hindi po siya dapat maging inconsistent sa mata ng konsul. So dapat ang pera ninyo, hindi pwedeng malaki nga yung balanse pero kahapon lang dineposit. So paano naman yon? Ibig sabihin talagang ginamit nyo lang to para sa visa application. So your money in the bank should be consistent and meron po tayong correct amount sa ADB natin. ADB means average daily balance. So kailangan consistent siya na maganda yung ADB and maganda rin yung ending balance para tali pa rin ang lahat. Number 3, weak ties in the Philippines. Ano po ba yung ties in the Philippines na dapat meron tayo? Kailangan may maganda tayong family ties, professional ties, and economic ties. Ibig sabihin, maganda ang trabaho or ang negosyo, may pamilya na uuwian at babalikan, or kung single man kayo, kailangan ma-justify ito ng magandang hanap buhay o negosyo ninyo. And kailangan din po na maayos po ang lahat ng mga properties nyo dito, nakadeclare yung lahat ng assets ninyo para isipin ng konsul na lahat babalik ang mga Pilipino at hindi kailangan mag-overstay or magtrabaho doon. I am going home. Number 4, DIY application na ni-research nyo lang sa Google. Remember that each country has different rules, different requirements, and lahat ito ay maiintindihan with the guidance of your professional travel agent who could assist you with this application. If hindi po kayo well-guided, it will lead to a mistake or even kakulangan or pagkakamali sa lahat ng mga gagawin sa application. And of course, ang result nito, pwede kayong ma-deny. So why not seek for a professional help like yung mga taong marunong talaga sa field na ito? And number 5, the last but not the least, hindi ka nag-prepare sa appearance or sa interview mo. So sa interview like US visa, you have to be well prepared. Kailangan nating ayusin lahat ng mga kailangan sa pagharap mo sa consular officer who will interview you. Ano bang meron dito? Kailangan handa ka sa mga tanong. Hindi kailangan magugulat kapag tinanong ka ng konsul at nakanganga ka na lang doon at hindi mo alam ang sasabihin mo. You have to know what to tell to the consular officer. Ano ba ang sagot sa mga tanong niya? And dapat nagkakaroon tayo ng practice or pre-interview orientation para masagot mo lahat ng maayos ang tanong ng consular officer. Approved! And that's it, Wanderers. Yun yung 5 mistakes na pwede naman nating maiwasan kung gagawin natin ng tama ang visa application natin. And of course, we are here to guide you. So please like, subscribe, and hit the bell button para marami pa kaming visa tips na ma-share sa inyo. Thank you! I'll see you again next time!